Magandang araw! Narito tayo ngayon sa agham ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga hayop sa kapaligiran. Ikalawang markahan, Module 2, Aralin 1. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakikilala at nailalarawan ang mga hayop sa kapaligiran. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Isulat ang masayang mukha kung ang sumusunod ay nagpapakita ng wastong paraan ng pangangalaga ng balat at malungkot na mukha naman kung hindi. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Bilang 1, bihirang maligo. Bilang 2, magsuot ng malinis na damit. Bilang 3, magpaa habang naglalakad. Bilang 4, magsuot ng tsinelas o sapatos sa paglalakad. Bilang 5, uminom ng maraming tubig. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, malungkot na mukha. Bilang 2, masayang mukha. Bilang 3, malungkot na mukha. Bilang 4, masayang mukha. Bilang 5, masayang mukha. Magaling! Mayroon ba kayong mga nakikitang hayop sa inyong paligid? Ano-ano ang mga ito? May manok, aso, pusa, ibon, baboy, palaka, baka, isda, kambing. Tingnan ang mga larawan. Tukuyin kung saan ninyo sila karaniwang nakikita. Saan nyo nakikita ang mga hayop na nandito? Sila ay karaniwang nakikita sa bukid o farm. Alam nyo ba, ang kalabaw ay isa ring halimbawa ng mga hayop na matatagpuan sa bukid. Para sa inyong kaalaman, ang kalabaw ang tinaguriang pambansang hayop ng Pilipinas. Bangus, galunggong, tilapia, hipon. Saan kaya natin sila karaniwang nakikita? Nakikita natin sila sa ilog o dagat. Ang bangus ay tinaguriang pambansang isda ng Pilipinas. Leon, tigre, unggoy, elepante, buwaya. Saan kaya natin sila karaniwang nakikita? Sila ay nakikita sa zoo. Ito si Lolong ng Bunawan, Agusan del Sur. Siya ay isang buwaya na tinaguriang pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Saan natin karaniwan nakikita ang aso, ibon, isda na nasa aquarium, pusa? Sila ay karaniwang nakikita sa bahay. Ang mga hayop na inaalagaan natin sa ating mga tahanan ay nagdudulot ng kasiyahan sa ating mga puso. Kaya dapat lang natin silang alagaan ng mabuti. Ngayong alam na ninyo ang mga hayop sa ating kapaligiran, maaari na ninyong sagutan ang mga gawain. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Gawain 1.
Tukuyin kung anong hayop ang tinutukoy ng nasa larawan at pangungusap. Bilang isa. Ako ang hari ng kagubatan. Hulaan ninyo kung sino ako. Ang tamang sagot ay leon. Ikalawa, ako ay mabangis. Balat ko'y kulay kahel at kayumanggi. Sino ako? Ang tamang sagot ay tigre. Ikatlo, ako ang nagbabantay ng iyong tahanan at tinaguriang man's best friend. Sino ako? Ang tamang sagot ay aso. Ikaapat, ako ay lumalangoy sa tubig at may iba't ibang kulay na nakakaaliw. Sino ako? Ang tamang sagot ay isda. Ikalima, ako ay lumilipad at may tunog na nakakagiliw. Sino ako? Ang tamang sagot ay ibon. Tandaan natin ang mga hayop na maaari nating alagaan, ang ilan naman ay tumutulong sa atin sa bukid, nagbibigay ng pagkain at nakakatulong sa mga halaman, habang ang ilan ay mga peste. Ang ilang mga hayop ay maaaring mapanganib sa mas maliit na hayop, halaman at tao. Upang mapalawig pa lalo ang ating kaalaman, sagutan natin ang susunod na gawain. Karagdagang gawain. Kumpletuhin ang talahanayan sa pamamagitan ng paglista ng 3 uri ng mga hayop na matatagpuan sa magkakaibang mga lugar. Unang kolum, mga hayop na makikita sa tahanan. Ikalawang kolum, mga hayop na makikita sa bukirin. Ikatlong kolum, mga hayop na makikita sa zoo. Ikaapat na kolum, mga hayop na makikita sa ilog o karagatan. Nalaman na ninyo ang mga hayop sa ating kapaligiran, maaari na ninyong masagutan ang pagtataya. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bilugan ang mga hayop na maaari mong mahanap sa iyong lugar o lokalidad. Kuneho, paru-paro, butiki, ahas, pusa, palaka, isda, aso, baka. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli.